Pagka lumaki ang bata na magulo ang pamilya, nagkakaroon ng mga behavioral disorders na kuminsan buong buhay at tumanda na lang hindi pa maituwid. Because every child wants to be loved. Every child wants to be the favorite of his parents. Bawat selos, every form of jealousy is a cry for help. Nagseselos, nagagalit, naninibugho ang isang tao bilang paghingi ng saklolo dahil sa palagay niya hindi siya nabibigyan ng sapat na pansin o pagmamahal o pag-ibig at dinadaan yun sa selos, dinadaan sa inggit. Every child is crying out for love, for affection, for attention. And every extra attention you give to a favorite is an attention you steal from those who are not your favorites. Kung ikay magulang, mga magulang, ang bawat dagdag na atensyon na ibinibigay nyo sa inyong paborito ay ninanakaw nyo sa inyong mga ibang anak na hindi nyo paborito. Because you have only so much love to give. So you steal from Peter to give to John. Napakalaking krimen at napakalaking kasalanan ng magulang to play favorites and to make it obvious. Kumisa naman talaga sa loob mo, merong mas magaan ng loob, may mas gusto kang kasama, mas magkamukha kayo na ugali o mas magkamukha kayo ng nunal, so siya ang paborito mo. Pero para ipakita mo pa yon in an obvious way, magulang ka, dapat minamahal mo lahat ang iyong mga anak. Ang unang-unang sumisira sa anak, magulang hindi naman kabarkada, magulang muna. Pag hindi pinalaki ng tama, hindi pinalaki ng balanse at hindi minahal ang bata, nagkakasira-sira ang kanyang karakter. Every child wants to be a star. Pag isa lang yung ginagawa niyong star, di ba? Unloved and underloved children grow to become love-hungry adults. Kaya yung mga batang lumaki na walang pag-ibig ng tatay, buong buhay naghahanap ng papa. Kasi kapo siya ng papa nung bata pa siya. Kaya kuminsan anak na babae yan, lumaking walang ama, walang nagmamahal, kaya lahat na lang ng mukhang tatay sa paligid naging boyfriend. Kasi naghahanap ng papa. Di ba? Kuminsan nga lalaki na yung anak, hindi rin minahal ng lalaki. Pag laki ni lalaki, naghahanap din ng papa. Kasi hindi pinapa ng tatay niya. Tapos magagalit yung tatay, ang laki ng pagkukulang niya, kaya naging ganun yung anak niya. Napakalaki ng responsibilidad ng magulang. Hindi sapat na nag-meet yung sperm and egg ay may anak ka na. No? Madaling maging magulang pero hindi madaling maging magpaka-magulang. It's easy to become a biological parent, but to be a father, a mother, it is a serious vocation.